95 pesos lang ang pera ko noon kaya may utang pa akong 5 pero pagkalipas ng ilang araw ang utang kong 5 ay naging 50 na. Pumayag na lang ako na 50 pesos na ang utang ko kay ma'am dahil sa 5 piso kong baon sa maghapon hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera na ibabayad ko sa teacher ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Sky at 6 na buwang gulang pa lang siya nang pumanaw ang kanyang nanay at bunso siya sa 7 magkakapatid. Habang ang tatay niya naman ay tambay kaya kinuha siya ng kanyang lola at doon na siya lumaki hanggang sa tumungtong siya ng 6 na taong gulang. Kinuha siya ulit ng kanyang tatay para doon na pag-aralin pero wala pa rin trabaho ang tatay ni Sky at ang ate niya ang sumusuporta sa pangangailangan nila. Ang ate niya lang kasi ang medyo nakakaangat sa buhay dahil nakapag-asawa siya ng isang sundalo sa Maynila. Nasusuklian naman yun ni Sky dahil palagi siyang achiever sa school at palagi din siyang top at lumalaban sa mga contest. Hanggang sa isang araw na bigla na lang umuwi sa kanilang bahay ang kanyang ate dahil nabuntis siya at sa probinsya niya napiling manganak. Naging mabait pa rin sa kanila ang kanyang bayaw dahil sinusuportahan pa rin sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Naisipan ng tatay ni Sky na pumasok sa KAFGO. Ito daw yung parang sundalo pero mas mababa ng bahagya sa sundalo. Pero nakalipas lang ang ilang buwan naging mainitin ng husto ang ulo ng kanyang ate. Sobrang hilig niyang mambugbog dahil konting mali lang ay napapalo na sila agad. At sa kasamaang palad ay si Sky ang palaging kanyang napag-iinitan kaya iniisip ni Sky na baka dahil buntis lang ang kanyang ate. Hanggang sa makapanganak ang ate ni Sky mas lalo pa siyang lumala dahil inaabot na ni Sky na halos hindi na makalakad sa sobrang daming pasa niya sa puwet. Kaya tuwang-tuwa naman si Sky nung malapit nang dumating ang bakasyon dahil tuwing bakasyon ay kinukuha siya ng kanyang lola kaya pakiramdam niya ay makakalaya na siya sa kanyang ate. Kaya nung minsan ay naisipan niya na magsumbong sa kanyang lola sa mga ginagawa sa kanya ng kanyang ate pero dahil mabait ang kanyang lola ay kinausap lang ang kanyang ate pero wala naman nangyari. Hanggang sa tumungtong na si Sky ng grade 6 at kailangan nang bumalik ng ate niya sa Maynila para makasama ang kanyang asawa. Pakiramdam ni Sky ay ito na talaga ang pagkakataon niya na makalaya dahil kahit minsan ay hindi niya nagawang maglaro dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang ate. At noong umalis na ang ate niya, nagkaroon ng kalayaan si Sky. Naranasan niya makipaglaro sa labas ng bahay at makasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-asawa na rin ang iba niyang kapatid kaya dumarating sila sa punto na halos walang-wala na silang makain kaya napili niya na maging treasurer sa eskwelahan. Si Sky ang humahawak ng pera na haambagan nila sa eskwela para sa darating nilang Christmas party. At sa pagkakaalala ni Sky, nagpapabarya noon sa kanya ang teacher nila na 100 pesos pero 95 lang ang hawak niya na pera. Kaya nagkautang siya sa kanyang teacher ng 5 piso pero pagkalipas ng ilang araw, sinisingil siya ng teacher niya dahil ang utang niyang 5 piso ay naging 50 na. At dahil bata pa si Sky noon, takot na takot siyang magsalita dahil sa tuwing pinapagalitan siya ng kanyang ate ay may kasama yung abugbog Berna. Kaya pumayag na lang si Sky na 50 pesos na ang utang niya sa kanyang teacher pero napapaisip niya saan niya kukunin ng pambayad dahil 5 piso lang naman ang baon niya sa maghapon. Kaya naisipan ni Sky na galawin ang pera ng kanyang ate na itinabi niya para sa kanyang panganganak. Nangupit si Sky para may ipambayad siya sa kanyang teacher kaya napalo na naman siya ng kanyang ate gamit ang walis tingting. Kaya naisipan ni Sky na lumaya sa kanilang bahay pero paglipas ng 3 araw ay bumalik siya ulit kaya napalo na naman siya ulit. Nasa grade 7 na noon si Sky at masasabi niya na bata pa rin siya kaya ayaw niya talaga na inuutusan habang naglalaro. Kaya isinumbong siya ng kanyang ate sa isa pa nilang ate na nagsusuporta sa kanila kaya nagdesisyon sila na kunin si Sky para doon na mag-aral. Kaya dito na naman naranasan ni Sky ang pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay, pamamahiya, pangmamaltrato at kahirapan. Tinatawag din siyang yaya ng mga pamangkin niya at bawal din niyang galawin ang mga pagkain sa lamesa. Naaalala pa noon ni Sky na maihisa banig ang pamangkin niya pero dalawa silang nagulpe at pareho din silang pinalayas. Naisipan ni Sky na dali ng kanyang pamangkin sa park malapit lang sa bahay nila at nakita sila noon ng kanyang teacher. Buong akala ng teacher niya na namamasyal lang sila ng kanyang pamangkin pero kinabukasan ang kwento sa mga kaklase niya ay mukha daw siyang katulong dahil naka-short at sando lang sa park. Hindi na kinaya ng katawan ni Sky kaya bigla na lang siyang nagkasakit kaya naisipan niyang pumunta sa bahay ng isa niya pang ate para doon muna makapagpahinga. Nakatulog si Sky pero pagising niya ay gabing-gabi na kaya dali-dali siyang umuwi pero hindi siya pinagbuksan ng pinto. Narinig ni Sky na binato ng tsinelas ang kanilang pintuan kaya tumigil na lang siya sa pagkatok at naghanap na lang ng matatambayan. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nalaman ni Sky na hinahanap pala siya pati ng kanyang mga kapitbahay dahil ang kwento ng kanyang ate ay wala pa raw nagsasaing kaya hindi pa raw sila makakain. Kaya iniisip na lang ni Sky na namamasukan na lang siyang katulong pero wala talaga siyang sahod at ang pinakamatindi pa ay hindi siya pwedeng kumain ng ulam. Toyo lang daw ang pwede niyang ulamin kaya madalas siya nagkakasakit kaya paglipas ng 2 taon ay kinuha siya ulit ng kanyang ate dito sa parte ng Bulacan. At ang kauna-unahang rule ng kanyang ate ay hindi siya pwede magka-boyfriend na sinunod naman talaga ni Sky. Pero bakit daw ganun kahit saan siya tumira palaging mali niya na lang ang nakikita. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang mga kapatid na wala siyang mararating sa buhay dahil kaugali niya daw ang kapatid niyang pangatlo na sobrang malandi na itago na lang daw natin sa pangalang Marie. Palagi na lang siya nakakarinig ng mga masasakit na salita
kwenta, katulad na lang ng walang kwenta, tanga at kung ano-ano pa, kaya natuto siyang magbarkada at mag-inom. Sa mga kaibigan niya naramdaman na parang nagkaroon siya ng kakampi, kaya sinasabihan siya ng mga kaibigan niya na pumunta na lang ng DSWD. Nasa senior high school na si Sky pero palagi pa rin siyang naaabugbog Berna dahil siya ay nasa 17 to 18 years old na pero napapalo pa rin siya ng kanyang ate. Nasa tamang edad na si Sky kaya naisipan niya na makipag-boyfriend, kaya nalaman yun ng kanyang ate. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng chat galing sa kanyang ate at sinabing, agahan mong umalis, wag mo nang hintayin na ako pa ang magkaladkad sa'yo. Hindi alam ni Sky kung saan siya pupunta dahil wala naman silang malapit na kamag-anak, buti na lang at naka-online ng kanyang kaibigan noong 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan ay nag-post pa ang ate niya na umalis na daw sa bahay nila ang isang palamunin at gumawa pa sila ng kwento para hindi sila magmukhang masama. Kaya wala nang ibang magawa si Sky kundi sumama na lang sa kanyang boyfriend at masasabi niya naman na naging maayos ang buhay nila. Masaya si Sky ngayon dahil hindi niya na kailangang isipin na may mananakit sa kanya o may makakapuna ng mga mali. 2 taon na silang nagsasama ng kanyang boyfriend at masasabi niya na maswerte siya dahil masipag at mabait ang boyfriend niya. Buntis na rin ngayon si Sky at maraming nagsasabi sa kanya na kailangan nilang magkabati ng kanyang mga ate para hindi siya mahirapang manganak. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni Sky pero ayaw talagang lumabas ng bata. Kaya ichinat niya ang kanyang ate para puntahan siya sa ospital dahil ito ang naiisip niya na dahilan. Pero ito na ang isa sa napakaraming beses na itinakwil ako ng ate ko dahil wala na raw siyang pakialam sa akin. Kung ano man daw ang mangyari sa aming mag-ina ay wala na daw siyang pake dahil wala naman daw ako sa poder nila. Bahala na daw ako sa buhay ko, kaya bakit ganun na lang ba? Bakit ganun na lang ako kawalang kwenta?